Ito mga kapare ko ay ang Lenovo Y700 Gen 5 at ito yung masasabi nating kalaban ng Red Magic Astra 2 para sa best mini gaming tablet segment ngayong 2026. And sa video na to, dahil nga isa din tong gaming tablet, isasalang natin to sa ating extreme gaming test. Na kung saan isasalang namin dito itong 16 high demanding graphics game na to, which is combination ng mga AAA games, shooting games, and also mga emulated game. Para makita natin kung hanggang saan nga ba talaga aabot at kung okay na nga ba ang optimization ng Lenovo Y700 Gen 5. And malalaman din natin kung effective yung kanyang passive vapor chamber cooling na pinagmamalaki dito ni Lenovo. Kaya kung interesado kayong malaman yung mga bagay na yan, tara simulan na natin itong extreme gaming test. And quick recap lang tayo saglit para sa mga hindi pa alam or hindi napanood yung full review. By the way, full review nakapin sa comment section. So, check na lang po ninyo kung hindi nyo pa napapanood. Pero para sa mga naligaw, for context, meron na tong Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip. Pinakamalakas sa gaming chipset na pwede nating makuha ngayong 2026 hanggat hindi pa nilalabas yung Gen 6. Which is, hindi na rin naman natin kinakailangan ng introduction pagdating sa performance ng chip na yan. Alam na natin na capable. Pero yung optimization ng Lenovo Legion Y700 Gen 5, yung gusto nating makita dito dahil nakita natin sa Red Magic Astra 2 na solid yung optimization nila. Ngayon, ganun din ba dito sa Legion Y700? Meron na nga rin pala tong malaking vapor chamber sa likod na makikita natin kung okay nga ba talaga makapagpalamig. And meron din tong 9,000 mAh battery capacity at aalamin din natin kung makunat nga ba yan since isa itong tablet at alam naman natin na medyo power hungry itong mga ganito. So, pagdating sa preparation na ginawa namin bago namin gawin yung testing, syempre, may make sure namin na naka-full charge yung Lenovo Y700 Gen 5 natin. Gagamitin nating network dito as Wi-Fi. At sinet naman sa 75% yung brightness and 50% naman yung kanyang volume, which is ito na yung magiging default setup natin sa lahat ng mga game na lalaroin natin dito. And gagamitin kami dito ng thermometer and also ng timer para ma-check natin yung mga changes sa mangyayari sa temperature and also matrack natin kung ilang oras na kaming naglalaro. And gusto ko nga lang palang i-take note na lahat ng mga games dito is isasalang namin or isaset namin sa pinakasagad na setting sa capable sa kanya and lalaroin namin ng walang humpay para makita natin yung overall performance. And with that said, tara, simulan na natin yung extreme gaming test. And simulan natin sa pinaka-heavy na AAA game ngayon, which is Wuthering Waves or WUWA. Bale, sinetup namin to sa pinakasagad na settings niya. Quality graphic settings, high resolution, and then 60 FPS combo. And pagdating dito, nalaro namin siya ng tigi-isang oras and yung mga susunod pa na AAA games dito para meron kayong reference. And pagdating sa isang oras na tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WUWA, nakakuha kami ng solid and decent 60 FPS as our maximum FPS at nakakuha naman tayo ng maintaining 58 to 59 FPS. Actually, nasa 60 FPS plus yan. Pero gusto ko lang linawin, dun sa first 30 minutes sa paglalaro sa WUWA, medyo nagbaba yung kanyang frame rate sa 42 to 44 FPS, which is meron lang kami settings na hindi na setup ng tama. Pero after namin siyang i-change in another 30 minutes, nakakuha kami dito ng solid na 60 FPS. Kaya kung makikita nyo dyan sa graph, medyo meron tayong fluctuation na nangyari. But in overall, goods na goods yung naging gaming performance natin dito sa Wuthering Waves. And after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha tayo dito ng 37 degrees Celsius to 41 degrees Celsius sa kanyang front and 38 to 42 degrees Celsius naman pagdating sa kanyang back. Hindi halos uminit. Then after din namin mag-thermal check ay naka 1 hour mark na tayo sa gaming test. Kaya battery check muna tayo. Meron pa tayong natitira dito na 64%. Now, walang pahinga-pahinga, sinalang agad namin dito yung Whirlwind Smith and then dito, sinetup namin siya sa pinakasagad na settings niya which is extremely high FPS settings which is common and 1 settings lang naman. Pagdating dito, nakakuha din tayo ng solid 60 FPS sa 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro natin dito and average na 59 to 60 FPS all throughout sa 1 hour na gaming test. Hindi tayo nakakuha ng kahit anong problema dito. Basically, talagang minani niya lang naman to and ganun din naman yung naging performance niya sa Red Magic Astra 2 kaya hindi na rin naman ako nabigla. And pagdating dito, nakakuha tayo din ng decent na temperature dahil naglaro lang ng 33 to 38 degrees Celsius yung front and 34 to 36 degrees Celsius naman yung back panel natin. Then after dyan ng Whirlwind Smith, pumalo na tayo sa 2 hour playing time and then dito may natitira pa tayo na 44%.
tingnan natin kung malalobot na nga din agad natin to or matatalo nyo ba yung battery ng Red Magic Astra 2. Anyway, walang pahinga-pahinga, next sa amin sinalang dito is itong Genshin Impact. Then, syempre, dating gawe, high graphical preset settings, and then 60 FPS combo tayo dito. Then, pagdating sa nakuha namin performance dito in 1 hour ng paglalaro, then, nakakuha kami ng 60 FPS o 61 FPS, maximum FPS, and average naman na 58 to 59 FPS. And, meron din kami mga natala dito na 58, 57 FPS drop, which is normal lang naman, hindi nyo naman mapapansin. And, basically, hindi naman talaga pinagpawisan itong ating Snapdragon 8 Elite Gen 5 sa game na to dahil hindi na rin naman to ganong kabigatan since optimized na. And nag-translate din yan sa temperature na nakuha natin dahil naglaro lang to ng 38 to 35 degrees Celsius sa front and 31 to 35 degrees Celsius naman pagdating sa ating back. Then nakapagtala din kami ng FPS drop which is 58 FPS lang and gaya nga nasabi ko, normal lang naman. Then after din na may maglaro ng Genshin Impact and nahit na rin namin sa testing yung 3-hour mark at dito may natitira pa tayo na 27%. Now, next naman namin sinalang dito is itong solo leveling. And then dito, sinet up namin siya sa very high graphic settings and sinagad na namin lahat ng ibang pan settings sa ibaba plus 60 FPS combo. Then, pagdating sa naging performance natin dito, minanilan din or basically binisic lang ng Lenovo Legion Y700 Gen 5 itong ating solo leveling dahil hindi siya pinagpawisan. Consistent 60 FPS yung nakuha natin. At kung meron mang drop pa nakalang na 58 at bumabalik din agad. Which is gaya nga na sinabi ko kanina is normal. So, in overall, walang problema dito. At nakakuha tayo ng decent 33 to 38 degrees Celsius pagdating sa front and 34 to 35 degrees Celsius naman pagdating sa back. Now, next naman namin sinalang dito is itong infield. Bale, sinet up namin siya sa very high graphic settings and then 60 FPS combo. Bale, pagdating dito, same lang din sa solo leveling. Hindi nahirapan itong ating Lenovo Legion Y700 2026 version. Hindi nahirapan. Binisik niya lang. Nakakuha tayo ng consistent 60 FPS all throughout sa paglalaro ng game. And then dito, nakakuha na tayo ng 33 to 39 degrees Celsius sa ating front and 34 to 36 degrees Celsius naman pagdating sa back temperature. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next sa amin sanalang dito which is personally my favorite game, Car X Street. Bali dito, hindi na rin namin binago yung settings niya which is ganito naman yan lagi namin ginagawa sa review. 445 settings lang pagdating sa graphic settings niya. Yun yung equivalent numbering system kasi. And then, syempre 60 FPS or no limit yung setup namin sa FPS para mas makapag-generate kung kaya ng chipset natin ng mas mataas as possible. And pagdating sa naging performance nito sa game na to, basic lang din. Stable na stable. 60 FPS yung nakuha natin dito all the way. Kahit na pumunta tayo ng mga city area or maglaro tayo dito ng online mode at mag-render to ng napakadaming buildings, hindi siya nahirapan. Which is hindi na rin naman ako na-surprise since Snapdragon 8 Elite Gen 5 talagang i-basic niya lang. Dahil pagdating sa performance ng Red Magic Astra 2 dito, the same result lang din sila na binasic ang game na to. And ganun din yung nakuha nating thermal dito. Hindi halos uminit. Pumalo lang ng 37 to 39 degrees Celsius sa front and 38 to 39 degrees Celsius naman pagdating sa back. Anyway, mubura tayo sa mga game na yan at pag-usapan naman natin ang mga shooting game. And unahin na nating isa lang dito itong ating Garena Delta Force. Bali yung setup namin sa kanya, FPS priority settings which is HD graphics and 120 FPS setup. Then pagdating sa nakuha natin performance dito, solid 120 FPS yung nakuha natin and stable maintain po tayo dyan. And yung nakikita ninyong graph dito sa gilid kaya 96 yung nakikita ninyo dyan dahil kasama dyan yung FPS sa lobby. Pero ganoon pa man in overall, consistent 120 FPS dito sa ating Delta Force. And pagdating naman sa thermal, hindi din halos uminit. 37 to 39 degrees Celsius yung maximum mapaprint and also back. Then, next naman na game na sinalang namin dito is Call of Duty Mobile. Bale, FPS priority lang din ulit. Medium graphic setup in 165 FPS yung salang namin sa kanya. Since ito yung needed na condition para ma-maximize natin yung 165 FPS. And guess what? 165 FPS yung nakuha natin dito all the way pagdating sa MP mode. As in, overall smooth. Maganda yung overall gameplay natin. Hindi tayo mamumroblema. Plus, malaki din yung screen kaya maganda siya pagdating sa multitasking or para sa mga naka 4-finger setup. Then, pagdating sa VR mode, maximum 120 FPS tayo dito since 120 FPS lang din naman ng pinaka-max ng VR mode at the moment. So kung isusupport nila yung 144 FPS or 165 Hz, for sure makukuha yan ng tablet na to. And pagdating sa thermal na nakuha namin dito, 36 to 35 degrees Celsius lang yung nakuha namin sa front and 34 to 35 degrees Celsius naman dito sa ating back. Halos hindi uminit.
Anyway, next mo namin sinalang dito isa sa pinaka-favorite ninyo na game, which is Blood Strike. And then dito, may max out settings namin siya. Extreme frame rate, ultra resolution, and ultra graphic setup tayo. And then dito, nakakuha kami ng solid and 165 FPS pagdating dito all throughout sa paglalaro namin. And yes, isa po ang Blood Strike Mobile sa mga game na pwedeng makasupport ng 165 FPS. And kung hindi ako nagkakamali, based sa ginawa naming review or extreme gaming test sa ating Astra 2, kaya nitong isupport ng 185 FPS. Kaya hindi tayo problema pagdating dito sa Blood Strike Mobile. Pero ang pinaka nakakapagtaka dito, unlike sa ibang mga phones and also tablet na review ko dito na umiinit once ma-hit yung 160, 144 FPS, dito maintain lang sa 37 to 38 degrees Celsius yung nakuha naming temperature sa kanya, mapa front and back. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang dito is itong PUBG Mobile, one of your favorite game for sure. Bale, sinet up namin to sa FPS priority at para magawa yan, sinet up namin yung graphics niya sa super smooth para ma-unlock namin ultra extreme FPS settings para makakuha tayo ng 120 FPS pagdating sa overall gameplay dito. And guess what? Yes, nakuha natin at na-maximize natin yung 120 FPS na yan. Nga pala, huwag kayo medyo magpapaloko dito sa FPS reader natin dito sa gilid dahil nakakuha tayo dito ng consistent 120 FPS pagdating sa kanyang overall performance, pero based sa makikita ninyo 97 FPS lang yung average dahil po yan sa lobby area kasi nakailang game din kami dito bago matapos yung mismong game test ng PUBG. Then yung nakakagulat dito is yung kanyang thermal hindi man lang umangat hanggang 38 degrees Celsius to 40 degrees Celsius yung nakuha natin na pinaka-maximum, which is hindi kagaya ng ibang mga phone na testing ko dito na pumapalo ng 40 to 43 degrees Celsius once na ma-hit natin yung 120 FPS sa PUBG Mobile. Pero dito, solid yung nakuha natin na temperature. Now, tama na tayo dyan sa mga shooting games at pag-usapan naman natin ang mga emulated game. By the way, yung ginamit namin na application para sa mga game na itetesting namin dito is Game Hub. And ito yung mga laro na tinesting namin sa kanya. At unahin natin dito ang Silksong. Bale, pagdating dito sa Silksong, hindi na namin masyadong ginalaw pa yung FPS niya pero may ginalaw kaming settings sa mismong Game Hub app. And then dito, sinagad lang namin yung pinaka-overall settings niya to 120 FPS. And that's it. 120 FPS lang yung ginalaw namin. And dun din sa ibang mga game na itetesting namin dito sa mga susunod. Bale, wala na kayong masyado pang in-adjust dyan kung hindi yan at saka yung normal or natural rendering niya. And with that said, ito yung nakuha natin performance sa kanya. Pagdating dito sa Silksong, nakakuha tayo ng solid 120 FPS. Hindi nahirapan, basic lang at hindi ganun kabigatan. Kung meron man tayong mga natala na drop dito is 97, 95 FPS lang, which is panaka-naka lang naman at hindi naman siya consistent na nangyayari. Pero asahan na natin na hindi tayo makakakuha dito ng stable 120 FPS kapag usapang emulated game. Kasi at the end of the day, optimization yung need ng mismong device para ma-run itong mga game na to. And take note, PC game po sila. Anyway, next mo namin sinalang dyan is itong Brawlhalla. And then dito naman, nakakuha tayo ng solid 120 FPS din as our maximum FPS and maintain naman to sa 108 to 115 FPS. Pagdating naman sa drop, ganun lang din. The same lang din ng Silksong. Nasa 95, 98 FPS which is panaka-naka lang naman. At in overall, hindi tayo nahirapan sa game na to. By the way, try nyo ring laruin nga pala itong game na to. Super solid kung ako yung tatanungin. Anyway, after ng 30 minutes sa paglaro dito sa Brawlhalla, nakakuha lang tayo dito ng 37 degrees Celsius pagdating sa front and 34 degrees Celsius naman pagdating sa back. Then, walang pahinga-pahinga. Next naman namin sanalang dyan is itong Hades 2. Bale, ganun lang din yung setup namin. Maximum 120 FPS. Pero yung pinaka nakuha naming frame rate dito is naglaro ng 70 as maximum and average at 60 FPS. However, yung maintaining nagja-jump sa 51 to 60 FPS which is quite normal at wala namang problema. And nakapagtala kami dito ng pinakamababang frame rate na 44 FPS. So basically, wala naman din naging problema dito at isa rin to sa mga solid game na gustong-gusto naming laro dito. Then, after ng 30 minutes sa paglalaro din dito, nakakuha lang kami ng 39 degrees Celsius sa front and 37 degrees Celsius naman pagdating sa back. Now, next naman namin sinalang dito is ito namang legit na Tekken 7. Kaya ako sinabing ganun kasi meron na rin kasi tayong PPS, SPP, Tekken 7 na Tekken 6 lang naman and fully optimized sa para sa mga PPS, SPP game. Pero dito, PC game po talaga siya. So, kung ano yung file na need natin sa Tekken 7, yun din yung kinakailangan namin dito. And pagdating dito, nakakuha kami ng consistent 60 FPS. Bale, yung pinaka naging average namin dito is 55 and naglalaro yan ng 55 to 59 FPS pero mostly nagsisit siya sa 55 plus. Kung meron man kami natala dito na random FPS drop is 39 FPS lang yan, which is normal na mangyayari dahil nga gaya ng sabi ko, emulated game to at the end of the day. And after ng 30 minutes ng paglalaro ay nakakuha kami dito ng 41 degrees Celsius sa front and 39 degrees Celsius naman pagdating sa kanyang back. Then bonus clip tayo, naglaro kami dito ng
The Witcher and also no Resident Evil, which is isa sa pinakamabibigat na PC game na pwede nating isalang dito sa ating emulated games. And yeah, pagdating dito, hindi po ito kasama ng whole extreme gaming test natin. Natapos na siya doon sa Tekken 7. Pero for extra clip, para mayroon din kayong idea kung ano yung kaya nitong gawin sa mga bigating game, ito yung overall performance na nakuha natin. Same lang din yung ginawa namin, minax out namin yung kanyang setting sa 120 FPS. Bale, dito sa The Witcher, nakakuha tayo ng consistent 50 to 60 FPS, which is super solid na FPS natin yan. However, meron mga part na bumababa din siya ng 37 and also ng 40 plus or 47 to 30 plus, which is normal lang naman, wala naman magiging problema. At nangyayari lang naman yun kapag meron ng malaki-laking mapa na needed render. Then, yung pinaka-lowest na FPS na nakuha namin dito, pumalo siya ng 24 FPS. Pero in overall, playable na playable dito yung The Witcher, and para sa mga fanatic dyan, alam niyo kung gaano kabigat itong game to. Anyway, pagdating naman sa temperature, dito medyo uminit talaga itong ating Lenovo Legion Y700 dahil nakakuha tayo dito ng 39 to 47 degrees Celsius sa kanyang front and 40 to 43 degrees Celsius naman para sa kanyang back. And yes, reasonable na uminit to sa mga emulated games since hindi pa nga ganun ka-optimize ang Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pero ganun pa man, good na napagana natin to dito. Now, pagdating naman sa Resident Evil, ganun din yung setup namin, and then dito, nakakuha din naman kami ng maximum 61 FPS. However, yung naging maintaining and average FPS namin ay naglaro ng 34 to 40 FPS lang. Then, merong mga random frame drops din na 20 FPS. So, pagdating dito, pwede pa natin itong mapasmooth if ever na makakuha tayo ng mas magandahan na GPU driver. Dahil at the moment, yun talaga yung concern natin pagdating dito sa Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dahil nga medyo bata or bago pa yung chipset natin, hirap pa tayong makakuha ng mga graphics driver na optimize sa kanya. Kaya at the moment, ito yung pinaka-overall performance niya. But gano'n pa man, yung nakuha nating temperature dito is medyo mainit. Then, 45 degrees Celsius para sa kanyang front and 40 to 41 degrees Celsius naman pagdating sa kanyang back. But in overall, in terms of emulated gaming, masasabi ko na panalo at pasadong-pasado itong Lenovo Legion Y700 2026 version dahil nakita naman natin na pinagana niya lahat. And natapos na rin yung ating whole extreme gaming test, and ito yung conclusion namin sa ginawa namin testing. Unang-una, pagdating sa performance, gaya nga ng sabi ko, Snapdragon 8 Elite Gen 5 is hindi na kinakailangan pa ng introduction dahil nakita natin yung overall raw performance nito, talagang consistent sa pagbibigay ng mataas sa frame rate, and also hindi din tayo nakapagtala ng mabababang FPS. Like, nagkakaroon ng FPS drop or mga ganyang moment, hindi tayo naka-experience niyan dito all throughout sa paglalaro, kahit na sa mga emulated game. Although, merong mga emulated game na hindi pa ganun ka-optimize sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 since bago pa nga lang din naman yung chipset, pero naran ko na to sa 8 Elite, naran ko na rin to sa 8 Gen 3, mas naging optimized sila doon dahil at the end of the day, need natin ng graphics driver. Kaya yeah, in terms of emulated game, medyo mag-aantay tayo ng matagal-tagal para sa optimization neto. At least 1 to 2 years para makita natin yung full capability ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Now, pagdating naman sa thermal, hindi din tayo binitin. Yung massive passive vapor chamber neto ay nagbigay ng okay and consistent na performance in terms of temperature. However, na-hit pa rin naman natin yung 43 degrees Celsius, pero na-hit lang naman natin yon sa mga emulated game na gaya ng sabi ko, hindi pa ganun ka-optimize. Pagdating naman sa battery performance nito, actually mediocre yan para sa isang 9,000 mAh tablet, and gusto ko nga lang palang i-point out, yeah, tablet, malaki yung screen. Kaya pagdating dito, ipaglalabanin natin yung Red Magic Astra 2 at saka itong Lenovo Legion Y700 Gen 5, mas okay or mas maganda yung battery capability niya ng ilang minuto or ilang oras pagdating sa stress test, which is nakita naman natin na umabot siya ng 4 hour plus. Samantalang doon sa ating Red Magic Astra 2 is nasa 3 hour plus lang. Tapos na agad yung kanyang battery performance. Though, yung main reason kasi doon, meron nga siyang liquid cooling. Pero kahit na ganun yung nakuha nating battery performance sa kanila na mediocre lang, meron naman sila ditong vertical na charging port. Na kung saan, pwede tayong maglaro one to sawa, saksak lang natin dito yung ating charging cable, then activate lang natin yung bypass charging, and then, yeah, good to go na tayo. Which is okay na setup and mas practical, lalo na pagdating sa balagbagang gaming. Kaya para sa akin, okay lang naman yung nakuha nating performance dito since
gaming tablet nga din naman. So with that conclusion at lahat ng mga nag-gather naming data dito, ang masasabi ko, yes, solid bilhin ang Lenovo Legion Y700 Gen 5 kung ikukumpara natin to sa Red Magic Astra 2. Pero kung hindi naman problema sa inyong pera, naks naman, pwede pa utang, mas mare-recommend ko ang Red Magic Astra 2 kaysa dito sa ating Lenovo Legion Y700 Gen 5 since mas kumpleto Ricardo yun dahil naka-OLED display na, samantalang ito IPS LCD pa lang, mas mayroong better in thermal cooling and also mayroong mas consistent na performance and optimizations since global ROM. Ito kasi is China ROM and medyo mahirap i-set up para sa mga buguhan. Pero kung kayo naman yung tao na napapaisip at gustong i-value yung pera ninyo, para sa akin, mas reasonable or mas worth it bilhin ang Lenovo Legion Y700 Gen 5 if value lang yung pag-uusapan kasi halos dikit lang sila. And gaya nga ng sabi ko sa display niya, kahit na IPS LCD lang, halos hindi mo mapapansin yung difference kapag pinag-side by side mo yung dalawa. Panoodin ninyo yung full review namin para sa context about doon. Pwede nyong makita yung aming comparison sa Red Magic Astra 2. So in overall, bilhin nyo man to or ang Red Magic Astra 2, walang problema. Pero just I said, para sa akin, kung pera ang usapan or budget ang usapan, mas okay bilhin ang Lenovo Legion Y700 Gen 5. Ilalagay ko nga pala yung link ng product or ng store na pinagbilhan ko nito just sa description down below, and also available na to kay AHH Xiaomi Manila. And nga pala, meron kaming giveaway na gagawin, and para sa laging active at nauuna dyan sa ating comment section, ito yung gift ko para sa inyo. Kinakailangan nyo lang i-like yung video, mag-comment sa mga videos na ipopost natin sa mga susunod na araw. Kinakailangan nyo lang din gamitin ang hashtag PareQuizAugust. Ibigay nyo lang yung opinion ninyo about sa review, and malalaman ko kung nanood talaga kayo or hindi kasi makikita ko kung ano yung opinion ninyo sa overall na video natin. And kung sino yung pinaka-active na makikita namin, i-announce namin this katapusan ng August kung sino yung nanalo. Kaya ang gawin ninyo subscribe and hit notification bell para ma-notify kayo once na pinost namin to sa community post namin. Kaya make sure naka-subscribe kayo sa channel para ma-notify agad kayo. Sayang kasi kung kayo to hindi nyo na-claim kasi maraming mga ganon na nanalo ng giveaway pero hindi kiniklaim kaya nire-redraw namin. So sayang naman. Anyway, yun lang. Peace out ulit. Kita ulit tayo sa susunod na video. Yun lang. Peace!